Yung iniisip ko yung bakit ginawa ko yun, dapat nag-break time na lang ako. Yung pagsisisi andoon lahat. Sabi ko gano'n, kaya ko 'to. Naisip ko talaga kaya ko 'to. Yung oras na po na yun, akala ko is madudugtong na siya. Ako po si Jerosalyn Tolentino Manyosa. Isa po akong machine operator dati sa paggawaan po ng paper cups sa May Kawayan, Bulacan. 4 na taon na po akong nagtatrabaho doon bago po ako na-aksidente po. Ang ginagawa po namin doon is nagsasalang kami ng papel sa makina para mag-form siya ng baso. So yun, pagka na-form na po siya, kami na rin po yung nagre-repack. Yung time po na yun na na-aksidente po ako, mga 9:30 na po yun ng umaga, August 20 po yun. Simula ng umaga, mga 6 hanggang 8, nagloloko na po talaga yung makina, yung mahina yung higop ng hangin. So yun, inaayos ko po yung fittings ng hose. Parang kinakapa-kapa ko po sa ilalim. Kasi nasanay na po kasi ako, alam niyo po yung sanay ka na sa makina mo, matagal ka nang nag-ooperate. Kumbaga, kampante ka na araw-araw mong ginagawa. Iniisip mo, walang mangyayari sa yung masama. So, hindi ko na malaya na pwede pala akong maipit doon. So, hindi ko na naisip yung mangyayari sa akin na ganun. So, yun ang time na yun, hindi ko pa na alam na naputulan na pala ako. Sobra po akong yung parang nawala ako sa sarili ko na hindi ko ma-imagine na mangyayari sa akin. Yung parang natulala muna ako bago ako nakapagsalita. Yung parang hindi muna ako humingi ng tulong sa mga katrabaho ko kasi nahiya ako eh. Nahiya ako humingi ng tulong kasi yung parang iisipin mo, ang tanga-tanga ko. Bakit ganun ang nangyari? So yun, umabot muna ng ilang minuto bago ako tumawag ng kasi ang dami na pong dugo eh. Doon na po na ako nakaramdam ng takot. Na-imagine ko na lang, sabi ko sana maikabit pa. Kailangan namin mag-down payment muna bago ako ma-admit. So hindi naman sa pag-aano kay company, wala po kaming agad-agad na pera pang down payment. So medyo mahal po kasi umaabot po ng 250,000. Sabi ko sa junior plant manager namin, sabi ko, sir, yung pera makikita lang po natin yan. Yung daliri ko po kasi gusto ko pong maikabit. Anong oras na po kasi, sabi ko gano'n. Tinanong ko si Doc kung kaya pa ba niyang ikabit. Sabi ng doktor is mahaba na po yung oras. Umabot na po tayo ng 8 hours. Patay na po yung nerve cells ng daliri niyo po. Kaya ang mangyayari po is puputulin na po yun. Yung mga oras na po na yun na hindi na po talaga nakabit yung daliri ko sa ospital na yun is parang tinanggap ko na lang din po. Kasi sabi kong ganun, wala na akong choice eh. Wala na akong magagawa, namumutla na yung ano ko. Parang wala na siyang buhay. Yung parang tinanggap ko na lang din na okay na, kahit putulin na lang siya ng diretso. Tanggap ko na, sa haba ba naman ng oras, hindi ko na siya matanggap. Kaya yun, tinanggap ko na rin po. Noong time na nagpapagaling po ako sa bahay, ito na nga po is, naghahanap na po ako ng makukuhaan ko ng benefits kasi wala po akong income. Anong nalaman ko po to si ECC, natuwa po ako kasi bukod kay SSS, may panibagong nalaman ako na may makakatulong din sa akin. Nagulat ako, ang dami pala nilang pwedeng maibigay sa akin. Hindi lang pala yung sa cash benefit na hinahangad ko kasi syempre wala akong trabaho, kailangan ko ng pera pang gastos araw-araw. Ang una ko pong nakuha sa easy sickness is yung nagkakahalagang 55,000 muna. Bali, partial po siya. So, ang pangalawa po nilang naibigay po sa akin is 42,000. So, yun, umabot din po siya ng kulang-kulang 100,000. Ngayon, nagkonsulta po ako sa partner doctors ng ECC, si Dr. Bondok. Diniscuss niya kung anong prosthesis ang pwedeng ikabit sa akin. Tapos yun, sinukatan niya na naman po ako kung ano po yung magandang ilagay sa kamay ko. Tapos yun nga, nag-offer nga to sa akin si ECC na may libre silang prosthesis. May bibigay na po sa akin yung prosthesis. Galing po kay ECC. Ayun, sa laking tulong po is makukompleto na po yung delivery ko. Lalo na po ngayon, bumalik na po ako sa trabaho ko ngayon. Sa tulong ng ECC, makakabalik po ako ng trabaho ko ng maganda, na normal. Bukod sa nakabalik ako sa trabaho, may livelihood program din po silang maibibigay sa akin. Ang plano ko po talagang inegosyo is bigasan. So yun, nakabalik ako sa trabaho, binigyan nila ako ng benefit, binigyan nila ako ng livelihood program. Ngayon, sa sarili ko po is, bumalik yung self-confident ko sa sarili ko na kaya ko talaga. Sa tulong ni ECC, nagawa ko na. Sobrang-sobra po ako nagpapasalamat sa ECC dahil natulungan po nila ako ng sobra-sobra sa pangangailangan ko po.
Maraming salamat po talaga, Isis. Ako po si Jerosalyn Tolentino Manyosa, machine operator noon na naaksidente sa trabaho. Nakabangon, nakabalik muli sa trabaho sa tulong ng ECC.